Ang simbolo, ang mga pakpak ng crane, ipinapakita ang rebulto na may kahulugan sumisimbolo sa Suncheon Bay Wetland, kilala bilang sikat sa mundo na atraksyon para sa mga migratory bird. Habang bumibisita ako Suncheon Bay Wetland, Jeollanam Province, noong Oktubre taong 2023, ipinakilala ko ito sa iyo. Na nagpapakita ng iba't ibang eksena ng Suncheon Bay Wetland at Suncheon Bay Wetland ay may world-class na natural na kapaligiran. Sa lalong madaling panahon, Cheon Bay Wetland ay may malawak na wetlands at napakalawak na lupang taniman kung saan nagtatanim ng palay. Ang gobyerno ng Korea at mga taong Koreano ibigay ang lahat ng butil na ginawa dito para sa mga migratory bird. Sa likas na kapaligirang ito, sa wetland, ang mga migratory bird ay makakahanap maraming yamang tubig at kaya nila humanap ng napakaraming butil na nakakain libre, o walang bayad. Tuwing taglamig maraming migratory bird ang pumupunta rito. Pag-unawa ng mabuti sa likas na kapaligiran. Ang kahapon at ngayon ng Suncheon Bay, na matatagpuan sa gitna ng katimugang baybayin, ay hugis-bangan na napapalibutan ng Yeosu Peninsula at Goang Peninsula. Mula sa punto kung saan ang Dongcheon, na dumadaan sa downtown Suncheon, at Aisecheon, na dumadaloy mula sa Seongsomayan, nagtatagpo, hanggang sa Bunganga. 5.4 na kilometro 1.7 milyong payong, ng mga tambo at 22.6 square kilometers, 6.9 milyong payong, ng mga mudflats ay nabuo sa tabi ng ilog, na halos 3 kilometro ang haba. Ang Suncheon Bay ay ang tanging coastal wetland sa Korea kung saan makikita mo ang buong proseso ng paglikha ng tidal flat at isa ito sa nangungunang 5 coastal wetlands sa mundo. Kung saan mahigit 340 iba't ibang species ng halaman at 239 species ng ibon ang magkakasamang nabubuhay. Maraming mga bagay ang nangyari bago kinilala ang Suncheon Bay para sa halaga ng konserbasyon nito sa mga tuntunin ng kalikasan at ekolohiya at napanatili ang reputasyon nito. Ngunit ang mas malaking balangkas ay isang proseso para sa kalikasan at mga tao na magkakasamang mabuhay, at ito ay isang resultang nakamit kasama ng mga mamamayan. Noong 1996, 79 na black crowned crane ang natuklasan sa unang pagkakataon sa Suncheon Bay. Upang mapanatili ang lugar na nakapalibot sa Suncheon Bay, humigit kumulang 5.37 milyong m2 ang itinalaga bilang isang distrito ng konserbasyon ng ecosystem. At 7 komersyal na gusali sa nakapaligid na lugar ay inilipat o binago upang lumikha ng isang migratory birdwatching station at rest area. Upang protektahan ang mga migratory bird tulad ng whooping crane. 282 poste ng kuryente ang tinanggal at ang lugar ay ginawang isang eco-friendly complex upang magbigay ng pahingahan para sa mga migratory bird.